Radyo Bida 882. Kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Simula noon hanggang ngayon, isa ang naging layon. Magkaisaan magbunod, kalitingan ay marunong. Tumayo tayo mula sa hamon ng nakaraan, niyapos ang panganib na umanlang. Pinangako sa puso at paniniwala, ang ginhawa para sa kabataan. Bangsamoro ay tagumpay, bunga ng pawis, sugo at buhay. Kapayapaan, katarungan, ay atin ang nakamtan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagpalain Bangsamoro. Bangsamoro, Bangsamoro, lagi kang mamahalin. Walang pipigil sa damdamin, mga pangako'y tutuparin. Habang buhay kami sa'yo'y magbabantay, mananatili sa puso't isipan. Ang kahapong humimlay na nagbuwis ng buhay, nasa piling na ng may kapal. Bangsamoro ay tagumpay, bunga ng pawis, sugo at buhay. Kapayapaan, katarungan, ay atin ang nakamtan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagpalain Bangsamoro. Makinig sa programang Mafar Updates. Alamin ang mga makabagong teknolohiya sa agrikultura at pangingisda. Alamin ang karapatan sa inyong lupain at mga bagay-bagay na makakatulong sa pangkabuhayan, mga bagong pamamaraan at mga impormasyong dapat mong malaman. Lahat ng ito sa pagtataguyod ng pamumuhay upang mapalago ang inyong ani at kita. Mafar Updates. Hitik sa kaalaman para sa tagumpay ng inyong kabuhayan. Mafar Updates. Mapapakinggan tuwing araw ng linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, dito sa DXMS Radyo Bida 882. Mapapanood din ito ng live sa Facebook page ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Mafar Updates. Kwento ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani,
mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagang ang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Isang magandang umaga po ang ipinaparating po namin sa inyong lahat, mga suki na nakikinig sa kanilang mga radio sets, no? Diyan po sa ating mga kanayunan, ang ating pong mga live streaming dito na sa urban areas, no, na nakakarating ho tayo sa kahit sa ibang bansa, nandyan ho tayo, lalong-lalo na dyan po sa Tawi-Tawi, Kabasilan, sa Sulu, sa Lanao del Sur, sa Maguindanao at sa Special Geographical Area dito po sa may North Cotabato. Magandang araw po at tayo din po ay napapakinggan sa ating pong kasimulkas ang ating programa sa 92.1 Voice FM, sa DXUP, sa UP at of course ang ating radyo natin. Kung kaya tutok kayo dyan sa ating programa at ang host natin na station ay ang Radyo Bida, DXMS. So, mga kaibigan, Nutrition Month ho tayo ngayon, no? Kung kaya sana po araw-araw ay observe po natin ang nutrition para sa kalusugan ng ating pamilya. Kung malusog ang ating pong pamilya, siyempre po ay maganda ang output ng ating pong mga gawain sa ating bukirin at siyempre pa dito po sa ating pong pamamahay. Kaya ang laman po ng ating pong programa ay inihahandog ng ating pong MAFAR, ang mga impormasyon na ibabahagi po namin sa inyo mula sa ating balitaan, ang ating mga techno tips sa pamamagitan ng ating plugs, at of course ang ating talakayan at ang price monitoring update. Pagbabalik po tayo pagkalitos lamang ng mga ilang paalala. Ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ay naglalayong ipaunlad ang mamamayan ng rehiyong Bangsamoro sa pamamagitan ng 3 flagship program. Ang binhi, isda, lupa. Ang binhi o Basic Integration for Harmonized Intervention ay isang programa na nakapokus sa pagbabawas ng kahirapan para sa mamamayan ng BARMM. Ito ay binubuo na estratehiya na maihatid ang intervention upang matiyak ang positibong epekto sa buhay ng mga magsasaka ng rehiyon. ISDA o Integrated Sustainable Development for Aquaculture Capture. Ang layunin ng programa ay upang makabigay ng pangkabuhayan para sa mangingisda, mapaasosasyon, kooperatiba o individual. Sa lupa naman tayo dadako, o land distribution and development for the upliftment of poor ARBs. Ito ay patungkol sa pamamahagi ng lupa sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Kasabay nito, ang paghahandog sa mga ARB organizations ng iba't ibang support services gaya ng trainings, mga farm inputs, farm machineries at free legal assistance para proteksyonan ng kanilang karapatan sa oras na manganib. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng MAFAR sa inyong lugar. Ngayong buwan ng nutrisyon, alamin natin ang mga masustansyang pagkaing Pinoy. Ang cassava
o kamoteng kahoy ay nagbibigay ng sapat na enerhiya sa ating katawan. Masagana ito sa bitamina at micronutrients na makakatulong sa ating kalusugan tulad ng vitamin C, K, B1 or thiamine, B2 or riboflavin, B12 o folate, calcium, choline, magnesium, potassium at zinc. Ang dahon nito ay masarap at masustansyang gulay dahil mataas ito sa protina, iron, manganese at phosphorus. May taglay din itong antioxidants na panlaban sa kanser. Malnutrisyon, patuloy na labanan. First 1,000 days tutukan. Narito po ang ating MAFAR Agri Balita. MAFAR Second Management Committee meeting ginanap sa Bungaw, Tawi-Tawi. Ang pag-uulat ni Naima Mimisel mula mismo sa Tawi-Tawi Province. Narito tayo ngayon sa Bungaw, Tawi-Tawi para sa ginaganap na Second Management Committee meeting ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform na sinimulan noong Lunes, 28 ng Hunyo hanggat 3 ng Hulyo taong kasalukuyan. Nilalayo ng nasabing pagpupulong na suriin at muling bisitahin ang mga status ng implementation ng mga programa, pag-usapan ang mga issue at concern ng bawat division mula sa iba't ibang services at upang matugunan ang mga hamon sa pagpapatupad ng mga programa, proyekto at aktibidad sa buong rehiyon. Ang nasabing pagpupulong ay dinaluhan ng mga opisyales mula sa regional and provincial offices ng MAFAR sa pangunguna ni Minister Muhammad S. Yaqub PhD, Deputy Minister Amal D. Sulaiman, Director for Admin and Finance Services Julie O. Maliga, Director for Agriculture Engineer Ismail E. Gyamil, Director for Fisheries Services Mahmoud E. Mamalangkap, Director for Agrarian Reform, Taugan S. Kikay, Provincial Director Ronjamin Maulana PhD, Provincial Director Attorney Khalid Ansano, Provincial Director Hani Muad Sunuban, Provincial Director Engineer Alpi Iribani, at Provincial Director Aidarus Nami. Maparaming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Naima Mamisil, nag-uulat mula sa Bungaw, Tawi-Tawi. Samantala, MAFAR Fish Coral nanguna sa pagsasanay ng mga tagapag-ayos para sa Aqua-Based Business School with Gender and Climate Change. Ang pag-uulat ni Ma'am Connie Canlas. Upang matiyak ang pagpapatuloy ng suporta sa kapasidad para sa mga mangingisda sa pamamagitan ng pananaw na Aqua-Based Business School with Gender and Climate Change sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, pinangunahan ng Fisheries Coastal Resources and Livelihood Project sa pamamahala ni Binibining Arpia Ebus, MAFAR Chief of Staff at Fish Coral Focal Person ang pagsasanay ng mga tagapag-ayos. Ang 3 araw na aktibidad ay ginanap sa MAFAR Conference Room BGC Compound noong ika-22 hanggang 24 kasalukuyang taon at nilahukan ng mga empleyado ng MAFAR magmula sa rehiyon at mga probinsya na nasa ilalim ng BARM. Sina Dr. Julieta Roa at Binibining Arma Bertuso, ABS Consultants, ang nagsilbing mga tagapagsalita o resource speakers at sina Binibining Marikit Alano, Livelihood Specialist ng Fish Coral at Binibining Ryan Joy Lesiges, Institution and Gender Specialist naman ang siyang namuno sa pagsasaayos ng nasabing aktibidad. Samantala, ipinakilala at pinaliwanag naman ni Fish Coral Regional Coordinator Binibining Hanay Lu Marcelo kung ano ang Aqua-Based Business School at kung paano ang paraan ng pagpapalakas sa kakayahan ng pagnenegosyo at pamamahala ng mga suportadong mangingisda sa rehiyon. Tinapos ni Ministro Muhammad S. Yaqub PhD ang pagsasanay sa pamamagitan ng paghikayat sa mga kalahok na ipagpatuloy ang pag-aaral ng mabubuting kasanayan at mga pagbabago ng iba pang mga sakop na rehiyon ng proyekto ng Fish Coral na nagpapatupad ng ABS at nagpatibay ng mga diskarte sa pag-iimplementa ng ABS para sa karagdagang pagpapaunlad ng agrikultura at pangisdaan sa BARM. Ang balitang ito ay hango mula sa balita ng Fish Coral, maparaming ani at kita,
Serbisyong Bangsamoro Connie Canlas nag-uulat. MAPAR PRDP nakipag-ugnayan at ipinakilala sa mole sa VARM. Pag-uulat ni Bea Pedrosa. Ang Regional Project Coordination Office ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ipinakilala ang Philippine Rural Development Project sa Ministry of Labor and Employment. Noong Martes, Hunyo 29, pinangunahan ni Dr. Tong Pingyaman, Chief of AMAT at Focal Person ng IRIB component ng PRDP, ang aktibidad na ginanap sa MAPAR Conference Room BGC. Iprinisinta ng RPCO BARM ang PRDP sa mole upang palakasin at paunlarin ang mga negosyong batay sa agri-fishery sa pamamagitan ng mabisang value chains, produktong agrikultura at mangisda sa mga nakatarget na lugar ng programa para sa mga manggagawa sa probinsya. We invited MTIT, MOLI, and Cooperative Development Authority of WARM as part of our partners in Philippine Rural Development Program. Kasi meron tayong future investment with regards with the European fund that will allotted for BARM. In fact, we have more or less 230 million that will coming soon, and this will be implemented at this next year, 2022. Itong programa ng PRDP, talagang ito ay isang potential program kung saan matulungan ng MAPAR through the PRDP itong mga association, potential association kung saan talagang medyo limitado rin sa MOLE, Ministry of Labor and Employment, yung mga makikater dahil sa increasing number of association na nagpaparehisto sa MOLE. Ngayon nakikita namin talaga itong programa ng PRDP ay isang malaking bagay kung saan matulungan at mabigyan tulong itong mga kababayan natin na may association at nakikita natin in the future with the collaboration of Ministry of Labor and Employment kasama na yung MAPAR, itong mga potential na maliban sa PRDP ay mayroon pang mga programa yung MAPAR na pwede maitulong sa MOLE. So with that, in behalf of our Minister Sema, talagang taus-puso kami nagpapasalamat sa MAPAR kung saan talaga itong invitation nila naging makikita na malaking bagay para matulungan ang aming kababayan na nakaregister ng association sa MOLE. Maparaming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Bea Pedrosa nag-uulat. Magbabalik po tayo para po sa ating mga provincial news pagkalipas lamang ng mga ilang paalala. MAPAR Trivia. Alam niyo ba na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng hulbot-hulbot sa karagatan ng Pilipinas ayon sa Republic Act No. 10654, Section 97 at Fisheries Administrative Order No. 246? Ang hulbot-hulbot ay nanggaling sa disenyo ng Danish Sin o Scottish Sinning na isang pamamaraan ng pangingisda sa Denmark. Kilala ito sa mga pangalang palusot, zipper, buli-buli, liba-liba at iba pa. Ang ganitong pamamaraan ng pangingisda ay gumagamit ng scarring device at thumb weight o lingote. Ang mga ito ay mahigpit na ipinagbabawal dahil sinisira ng mga ito ang coral reef at iba pang yamang dagat. Ang sinumang lalabag dito ay may kaparusahang administratibo at kaparusahang kriminal. Lagi lamang tandaan, kapag masagana ang ani, mataas ang kita. Public Service Announcement. Paalala na hindi kailanman maniningil ng anumang fees o charges ang TAACPC staff para sa pagpoproseso ng loan applications. Tanging ang aming partner lending conduits ang maaaring maningil ng service charge na naayon sa aprobadong guidelines ng programa. Mag-ingat at siguruhing official LGU, DA at ACPC staff ang inyong kausap. Hinihikayat namin na i-report agad sakaling mayroong lumapit sa inyo upang maningil ng kahit anong fees o charges. Iwasan ng gancho. Iwas scam. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council. Assalamualaikum kama-familia. Ako po si Haris, ang inyong lingkod mula sa Agrarian Reform. Nagbabalik
upang ibahagi ang isang katanungan mula sa isa nating kababayan. Narito ang kanyang tanong via text. Assalamualaikum, ako po si Tahir. Galing po ako sa probinsya ng Lanao. Paano ko malalaman kung napili akong Agrarian Reform Beneficiary? Syukran, wassalam. Syukran po sa inyong katanungan. Bilang tugon, ipapaskil sa mga barangay ang isang master list ng mga napiling Agrarian Reform Beneficiary. Formal ring kukonsultahin ng MAFAR Municipal Program Officer ang mga napili tungkol sa pamamahagi. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong tumawag sa mga numerong 0967-540-3615. Maaari din kayong pumunta sa pinakamalapit na opisina ng MAFAR BARM sa inyong lugar. Agrarian Reform Sector ng MAFAR Maguindanao nagsagawa ng ARB validation at profiling sa bayan ng UPI. Narito po ang balita ni Rema Sandigan Kabasalan. Nagsagawa ang MAFAR Maguindanao ng 2 araw na validation at profiling sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa 6 na barangay ng UPI Maguindanao, partikular sa Blansong, Darugao, Kinitaan, Mirab, Nangi at Pasi noong ika-24 hanggang ika-25 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ito ay bilang tugon sa Memorandum Order No. 043-06 na nilagdaan ni MAFAR Minister Dr. Muhammad S. Yacub bilang pagtalima sa direktiba ng Pangulo na pamamahagi ng mga orihinal na kopya o Original Duplicate Copies o ODCS ng Emancipation Patent o EP o Certificate of Land Ownership Award o CLOA title sa mga bayan ng Maguindanao. Ang ARB profiling ay pangunahing aktibidad ng kagawaran sa rehiyon para sa ARB carding na pinunduhan sa ilalim ng 2020 at 2021 Bangsamoro Appropriation Act o General Appropriation Act of the Bangsamoro. Ang aktibidad ay matagumpay na naisagawa sa pamamagitan ng Agrarian Reform Program Sector ng Kagawaran sa pangunguna ni Supervising Agrarian Reform Program Officer Shahara Jadli Dasan, Agrarian Reform Program Assistant Muhammad Zohari S. de Malanas, Johara K. Abdila, at Car Bilwar, kaagapay ang MAFAR Regional Office sa patnubay ni Carpo Jarato Rajid at Regional Office Team sa pagkikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng UPI sa aktibong pasilitasyon ni MAFAR Municipal Officer Dimasisil Ahmad at ARPT Cindy Lo Flota. Nagkaroon ang MAFAR Agrarian Reform Validation Team ng MESA bilang bahagi ng aktibidad upang matugunan ang posibleng mga katanungan at alalahanin ng mga ARBs sa naturang programa. Maparaming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, mula sa probinsya ng Maguindanao, Rema Sandigan Kabasalan, nag-uulat. Samantala, isinagawa ang animal vaccination drive sa Midsayap Cluster 1 and 2 na sakop ng Special Geographical Area, ang pag-uulat ni Archid Angeles. Magandang umaga po sa ating lahat sa pagpapatuloy ng ating programa ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform na mass vaccination ng ating mga animals. Tayo po ay nandito ngayon sa barangay Sambulawan ng Midsayap Cluster 1. Unang-una po ang pinapasalamatan natin ang MAFAR sa pangunguna ng kanilang minister na Muhammad Yacub, kung saan nagbigay po sila ng mass vaccination at isa na po kami sa Midsayap 1 na naging kumbaga sa ay naging customer po. So aming taos pusong pinapaabot sa inyo sa MAFAR. Po tayo rin po nandito ngayon sa barangay Kapimpilan ng Midsayap Cluster 2, no? Makikita natin yung aktual na pagtuturok ng isang baka dito sa Kapimpilan ng Midsayap Cluster 1. At yan po ang mga huling kaganapan mula dito sa Kapimpilan, Midsayap Cluster 2 ng Special Geographic Area ng North Cotabato. Archid Angeles, MAFAR Reporting, Sukran. At ngayon po naman mga kaibigan, para po sa ating talakayan, pagbabalik po kami pagkalipas lamang nito. Ayon sa Halal Food Industry Development Program ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, ilan sa mga pagkaing tinuturing na haram ay ang mga sumusunod. Una, karne,
mula sa baboy tulad ng ham, hamon, bacon at iba pang kahalintulad nito. Pangalawa, mga produktong batay sa baboy at mga byproducts tulad ng sausage at gelatin. Pangatlo, mga hayop na hindi wasto ang pagkatay o patay na bago kinatay. Pang-apat, alkohol at iba pang klaseng inumin na may alkohol. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina ng Mafar Barm sa inyong lugar. Ano ang ibig sabihin ng salitang halal? Ang halal ay isang terminong nangangahulugang pinahihintulutan na ayon sa batas, legal, lehitimo, katanggap-tanggap, hindi ipinagbabawal, malinis at pinapayagan para sa pagkonsumo alinsunod sa Sharia law. Ito ay naaayon sa mga sumusunod na kondisyon. Una, hindi naglalaman ng anumang bahagi o mga produkto ng hayop na hindi halal o mga produkto ng mga hayop na hindi kinatay alinsunod sa batas ng Sharia. Pangalawa, hindi naglalaman ng anumang mga sangkap na najis. Ang najis ay ang mga hayop o bagay na hindi katanggap-tanggap tulad ng baboy, aso at lahat ng mga byproducts nito. Pangatlo, ligtas at hindi nakakasama. At ang pang-apat, hindi inihanda na proseso o ginawang gamit ang mga kontaminadong kasangkapan mula sa mga najis o alinsunod sa batas ng Sharia. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina ng Mafar Barm sa inyong lugar. Bismillahirrahmanirrahim. Mga kaibigan, nasa talakayang portion na ho tayo ng ating pong pagtatanghal ngayon at pag-uusapan po natin ang halal program and activities dito po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, kaugnay po sa usapin ng halal sa Mafar, bigyan daan mo natin ang mainit na pagbati ng ating pong guest ngayon. Walang iba kundi siya po ang hepe ng halal program dito po sa Mafar. At ang tinutukoy po natin, ang ating ding classmate sa ating doctoral, walang iba kundi si Engineer Saiduna Lawan. So mga kaibigan, narito muna ang kanyang mainit na pagbati bago po ang ating pakipagtalastasan. Assalamualaikum pakat. Waalaikumsalam. Sukran ma'am sa pagbigay ng pagkakataon. Pagbigay ng pagkakataon na maging kasapit ng inyong programa. Programang talakayan mapatungkol sa halal program and development ng Mafar Barm. Okay. So, halal is very precious to us, especially sa mga Muslim areas at maging din sa non-Christians dahil napaka-importanting maunawaan po nila kung ano ang halal at ano ang dapat natin gawin kung hindi naman tayo non-Christian o non-Muslim. So, siguro unang-una ay kukumustahin ho natin. Kumusta po ang halal dito po sa Mafar? Alhamdulillah, ang halal po ay patuloy na ginagawa natin yung ating hakbang para nang sa ganun ay maging tanyag itong programa ng halal dito sa Barm. Yes. At ang halal program po ay isa sa mga banner program ng Mafar Barm. So, sa ngayon, yung ating pong ginagawa, pwede ba nating malaman ngayon kung ano yung mga importanteng gawain, activities na nakaprogram ho natin dito po sa ating region as far as this 2021 is concerned? Unang-una po ma'am, babanggitin ko po yung mga halal program in general. Yeah. So, ang halal program po ay napapaloob rito ang pagbuo ng mga halal-related polisiya at ang pag-develop ng mga halal standards at enabling regulations. Nandoon din yung pag-improve ng halal agri-fishery production. Okay. At saka paglalagay ng mga upgrade o pag-upgrade ng mga halal infrastruktura. Nandoon din yung pagbuo ng kapasidad ng mga magsasaka at mangingisda. Nandoon din yung pakikipag-linkage sa mga ibang organisasyon. At saka nandoon din yung pananaliksik or tinatawag na halal research and development. Yes, importante yun sa atin para meron tayong movement
o meron tayong upgrading ng mga ginagawa ho natin. Opo. So as far as you're concerned, ano ba yung sa madaling sabi, ang halal program ba ay para lang sa Muslim or kasama din ang mga Christian? Opo, maraming salamat po ma'am sa magandang tanong. Actually, pag pinag-uusapan itong halal, ay napapaloob dito yung sa Muslim or yung religious aspect. Yes. At nandoon din yung technical aspect na kung saan ay doon mapag-usapan yung lahat ng mga economy, doon sa economy ng ating region, which is maging isang napakagandang mekanismo yung halal para doon sa increase ng ating economy. Okay. And of course, sa lahat po ng ating non-Muslim communities, dapat maunawaan natin anong pagkakaiba ng halal at saka hindi halal. So we will not go deeper kung paano natin i-compare ang halal at saka ang haram. Pero kasi sa ibang topic na lang na pagtutuunan na natin ang pansin ngayon ang mga ginagawa na niya. Over your target for this year 2021, kasi nasa mid-year na ho tayo ngayon, how do you find your accomplishment doon sa mga ginawa ho ninyong target? So, unang-una, doon sa target natin with 2021, ay mayroon tayong 3 component. Una, nandyan yung support to production or tinatawag natin na production, halal compliant production, which is mamimigay tayo ng mga hayop. Intervention. Okay. Intervention para doon sa programang yan. Pangalawa, maglalagay tayo ng mga techno-demo farms. And then, pangatlo yung sa training, which is marami tayong mga training na gagawin with 2021. And then, pangatlo yung sa infrastructure support, katulad ng halal feed mill, at saka halal slaughterhouse, and then meron ding halal training centers. Doon sa naunang nabanggit ninyo, ilan na bang nagawa natin doon? Sige po ma'am. Intervention. So, out of that, mga interventions na propose natin with 2021, actually, nasa process pa lang tayo ng procurement. Okay. No. Opo. Okay. Nasa process ng procurement, nandoon sa level na ng procurement section ng MAPARBAL, yung ating lahat ng interventions, which is bibilhin na yung lahat ng mga yun. And so, then, na-identify na rin natin lahat ng beneficiaries. Yun. Pagdating naman sa training, naka-schedule yung mga trainings natin from March to September. March to September. And these trainings were downloaded directly to the provinces. Then, nasubmit na lahat ng mga training proposals. And then, already downloaded yung iba. Except for the island provinces na hindi pa daw na-download. Pero, within June, mada-download lahat. And anytime na ma-download, anytime magsisimula na yung trainings natin. Kasi lumabas na. Opo. Tapos ng procurement. Doon sa animal dispersal, halimbawa, halal, na intervention ninyo, magkanong inilaan nyo doon at ano-ano yung kambing, baka, manok, pato, ano yun? Yes, doon sa animal dispersal natin ay meron tayong total budget na 10 million plus. Okay. Na magdi-distribute tayo ng 8,000 heads of pre-range chicken, halal pre-range chicken, at saka 640 heads of goat. So yun po yung ating animal dispersal. Doon naman sa Techno-Demo Farm, naka-allot tayo doon ng nasa 4 million pesos, which is yung ating area na lalagyan ng halal Techno-Demo ay isa sa Basilan. Yun yung halal pre-range chicken production. Isa sa Lanao del Sur, yun naman yung halal goat racing. And isa dito sa Maguindanao, which is halal cattle racing. So yun po yung ating ipamimigay or ilalagay ng mga or proyekto mapatungkol sa halal production compliant. Magkano ang naka-allocate nyo doon sa model farm na halal na sabi mo? Nasa 4 million plus. Bawat isa? 1.2 doon sa Basilan. Chicken yun, pre-range? Chicken po.
Okay, a total of how many heads? 800 heads. 800 heads. Yes. Kasama na yung infrastructure niya na ibibigyan natin. Pati yung mga housing. feeds. Okay. At saka mga biologics, veterinary and biologics, and housing. Okay, so kasama na doon. Opo. So with that, are you expecting the return kung maibigyan na natin yan? When is the kick-off in the area? Ibig sabihin, nandun na mismo, ilalagay na natin siya dahil na-launch na doon sa, let's say, Basilan. Lahat nun ay nasa procurement process Procurement pa rin. But we are targeting when to deliver? Within 2021. Within 2021. Okay, bilis-bilisan ho natin dahil nasa gitna na ho tayo para sa ating halal. So doon sa cattle fattening, all I know is in Maguindanao. Yes. O magkano naman ang gilaan yung pondo dito Nasa, at ilan ang beneficiaryo? Nasa 1.7 million po. 1.7. Mas malaki pala nasa Basilan. Mas malaki po dito. Mas malaki sa yung Basilan is 1.7. 1.25. Okay. Dito sa Maguindanao is 1.7. Okay, in Lanao del Sur, and that is coming? 1.3 po. 1.3. So, Pait Bun. Kaya 4 plus, no? Ang yung doon sa ating sa model farm. So, okay, doon sa training, sabi mo, meron kang 10 proposal na i-submit, meaning 1 proposal each training. So, 10 training ito. So, how far have you gone with this? Tulad ng sinabi ko kanina, actually, mayroon tayong different list of trainings na gagawin within this quarter sana. Okay. Oo. Meron tayong halal goat production and management training. Doon din sa kung saan tayo maglalagay ng techno demo on goat racing. Oh, yes. Doon natin yung ikakanday. So consistent. Meron din tayong training on halal poultry production. So sa Basilan din natin. Sa Basilan yan. Okay. And then meron tayong training on halal livestock and poultry production and halal farm compliant. So binigyan natin ng sulu. Although wala silang techno demo farm, pero meron silang goat na ibibigay natin sa kanila. Meron din sa kanila, but not and then, intervention. Meron tayong training on Philippine National Standard on Halal na ibibigay natin sa 63 barangay. Okay. Then meron tayong training on halal feed production, Maguindanao. Meron din tayong training on halal agri-fishery production in Tawi-Tawi. Okay. And meron din tayong training on halal slaughtering sa Maguindanao pa rin. So, all of this training are already, most of this training are already downloaded to the provinces. And they promise that some of the training will be conducted within the month and some are on July. Kasi kung may pera namang na-release, no? Kasi tapos ng procurement, ibig sabihin na ibaba na sa kanila, coordination lang ang ating gagawin, and then of course, serve as a resource person, ganon. So, ang mangyayari doon. So, ang itatap mo ba ng mga expert galing sa region or galing sa outside? Considering that sa halal ay konti yung ating staff, ay magagamitin po natin yung sa province ng mga expert. Okay. So, are you tapping also the state colleges and universities within the area? Yes, of course. Possible. Para magkaroon sila ng variety of the information na makukuha natin na to augment yung meron tayo dito sa MAFAR. Yes. So, ibig sabihin, a matter of itong pagpunta mismo sa area kasi nandyan na. So, yung 10 proposal mo for training is hopefully ay matatapos natin within this year. Within September, maybe. Within September, okay. Yes. Nakabook na yun. So, trainings, then about the research na binanggit ninyo, meron ba kayong gagawin na sa form of summit or consortium or fora together with academe and non-government organization? So, tatlo po yung gagawin natin. Una, magkakaroon tayo ng Halal Congress. Okay. Pero, from very beginning of our proposal making, nakatarget po tayo sa December. Okay, December. Okay. And then, meron tayong halal promotion. Dalawang klase po. Yung isa, magkakaroon tayo ng halal symposium in the community. In the community. So, i-invite natin yung mga hostages. I-invite din natin yung mga
halal expert sa technical. Okay. Katulad nila Dr. Quit, mga Okay. ganyan, o iba pang mga experts. Okay. Yes, nasa promotion na ho tayo nung halal program. What do you think is effective way of promoting and convincing our audience as to patronize this and support this halal program in our region? Of course, paghaluin natin yung Islamic perspective at saka doon sa technical perspective. Okay. For example, yung sanitation, clean and sanitation, which is also considered as Islamic perspective. Okay. Yun. So, isa yun sa mga effective. Magkuha natin yung puso ng mga Muslim. So, paggalawin nun natin. Opo. So, there is no such haram in another way of saying it to become halal. Yeah. Okay. So, siguro kung pag-implement natin, kasi first time ko kayo naging coordinator nito, ang mga mentor natin noon pa sina Dr. Quit. No, so siguro how is the guidance of the previous nating mga kasamahan towards the goal at the attainment of the goal of this halal in our region? Kumusta yung kanilang pakikipag-ugnayan sa inyo? Okay lang ba na yung mga idea dito sa makabagong administrasyon, sa makalumang administrasyon towards the halal? Unang-unang banggitin ko dito nung nagkaroon tayo ng training on PNS, Philippine National Standard on Halal, at saka trainers training on halal slaughtering practices. Okay. Si Dr. Quid din. Nandyan din. So, hindi din sila nagdadamot. Hindi. So, aside from that, ma'am, mayroong binuong Bangsamoro Halal Board. Okay. So, with the Bangsamoro Halal Board, nandyan si MTIT as chair, MAPAR as vice chair, nandyan si MOST, MOH, MOTC, si MOLE, at saka si Darul Ikta. Okay. And including Mindanao State University System. Okay. So, with that, nung binuo yung technical working group, tayo po yung nasa chair sa MAPAR. And then, kasali po yung mga outsiders na mga halal expert katulad nila Dr. Quit, sila outgoing manager Anilasan ng Metrobank at saka iba pa. Okay. So with that, nandyan pa rin sila na mag-guide sa atin. So tumutulong. So are you very strong that your goal for this 2021 is ma-attain po natin sa MAPAR? Inshallah. Okay. So, procurement is over, distribution is very near, and the training should be conducted very soon at inasahan yung matatapos not later than September. Parang mga ganon. So, ang distribution ba natin doon sa nabanggit mo na mga lugar, sa Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Maguindanao, Lalo del Sur, ang 63 barangay ay makakasapat ba? O yung mga sa kagustuhan natin na sa halal promotion, yung mga ibibigay natin sa kanila na naka-scheduled for this year? Masabi natin na hindi pa man ganun karami, pero at least mayroon tayong may pa-showcase sa mga showcase. tao. Panimula. Opo. Panimula. And hopefully ay magdami. Yes. No? So any other words na gusto nyong iparating, especially coordination sa LGU, na dapat nating ma-address, no? Na at least maging bountiful o maganda ang ating pong kalabasan ng halal. So, unang-una siguro, banggitin ko dito yung sinabi ko kanina na pagbuo ng TWG. Doon sa TWG, tayo po yung nangunguna doon sa pag-craft ng implementing rules and regulations na kung saan doon pinag-uusapan or doon ginagawa yung mga pulisya na gagawin or i-implement ng Bangsamoro Autonomous Regional Muslim. Okay, oo, importante yun. So, I think isa yun sa mga magagandang milestone na kung saan ay ginagawa ng MAPAR-BARG. Okay. Pangalawa doon sa coordination, actually we have constant coordination with the MAPAR provincial office and then sa LGU okay. Kasi importante sila sa ordinance. Doon sa advocacy rin, malaki po yung role ng ating LGUs. Okay, oo, importante yan. So, no fear, wala kayong kinatatakutan sa implementation natin programa na wag ko sila yung ating taga-suporta. Inshallah. Okay.
So, mga kaibigan, yun po ang kabuuan ng ating pong talakayan with Engineer Saiduna Lawan. Siya po ngayon ang hepe ng halal program dito po sa VARM. Yes, mga kaibigan, yun po ang kabuuan ng ating pong talakayan at magbabalik po tayo para po sa ating price monitoring updates and of course, ang ating mga reminders pagkalipas lamang ng mga ilang paalala. Hanap mo ba ay mga murang produkto? Tara na sa Maferlengke sa BGC, ang palengke ng Bangsamoro. Dito mabibili ang mga sariwang isda, gulay at prutas sa murang halaga. Mabibili din dito ang iba't ibang produkto ng Bangsamoro na tiyak na magugustuhan mo. Kaya pumunta na sa Bangsamoro Government Center sa harap lamang ng opisina ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform tuwing Huwebes simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kalintulad din na aktibidad sa ating MAFAR Provincial Offices. Tandaan, ang pagsunod sa health protocols tulad ng pagsuot ng face shield at face mask at panatilihin ng 1 metrong distansya sa bawat isa. Sama-sama natin tangkilikin ang produkto ng mga magsasaka at mangingisda ng Bangsamoro. Mafaraming ani at kita, serbisyong Bangsamoro. Inihahandog ng sektor ng agrarian reform sa ilalim ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang mascot na sila Haris at Harisa, na kumakatawan bilang frontline workers na naglalayon silang tumugon sa mga mensaheng nakaukol sa agrarian reform. Maaaring makipag-ugnayan kila Haris at Harisa sa mga numerong 0953-402-0351 o 0968-242-5007. Para naman kay Harisa, 0965-6970-790 at 0968-2425009. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng MAFAR sa inyong lugar. Ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ay inaanyayahan ng mga magsasaka at mangingisda na magparehistro sa RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture ay ang opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Sino ang pwedeng magparehistro? Lahat ng magsasaka at mangingisdang Pilipino na may edad 18 pataas ay maaaring magparehistro. Maaari ring iparehistro ang asawa at anak na tumutulong sa pagsasaka o pangingisda kung ito ang kanilang pangunahing kabuhayan. Para sa pagproseso ng pagpaparehistro, tumungo lamang sa pinakamalapit na opisina ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa inyong lugar. Yan po ang buod ng ating pong talakayan hinggil po sa halal. Nakapiling po natin si Engineer Saiduna Lawan. At ngayon po naman, dadako po tayo sa ating pong price monitoring update na hango po naman sa pananaliksik ni Mentingan Lipoles. Narito po ang naturang mga presyo ng ating pangunahing mga agriculture and fishery products. Ang palay at saka mais, ang presyo po natin ngayon sa palay ay 21 pesos ang per kilo. Wala pong ipinagbago as of last week. Ang white corn ho natin ay 20 pesos, ganun pa rin last week. At ang yellow corn ho natin, ito po ay may ipinagbagong konti, sentabo, 15 pesos and 16 centavos. As of last week ay 15 pesos and 10 pesos. Ang presyo po naman ng ating mga bigas, unahin po natin itong mga imported. Ang Yasmin ay 44 pesos. Itong best rice pa rin, another variety, ay 43 pesos ang per kilo. Medyo nagtaas po ng tig-piso ang bawat kilo. Ang sinanduming ay 42 pesos sa ngayon. Last week ay 39 pesos. Ang 7-tanner ho natin ay 41 pesos sa ngayon at last week is 38 pesos.
Ang masipag naman ay walang ipinagbago, 39 pesos ang per kilo, at ang M1 ho natin ay 37 pesos, steady po ito siya. Dadako naman ho tayo sa presyo ng ating mga isda ngayon, yung mga mamimili ho nating mga nanay at syempre mga tatay kasama. Ang bangos ho natin ay 180 ang per kilo sa ngayon. Last week ay 200 pesos kaya bumaba ng 20 pesos. Samantala ang tilapia ay 180, walang ipinagbago. Ang barinis ay 300 pesos sa ngayon, last week ay 350. Itong galunggong ay 160 sa ngayon, last week ay 180. Itong barilison, medyo maliit kunti ito, ay 180 ang per kilo, 200 pesos last week. Itong ating tayang ay 160, tumaas ito, ay bumaba ito ng 20 pesos. Ang tayang, itong hito, ay 280 pesos steady, pareho lang po ang presyo, kasama na ang dalag 280 ang per kilo. Ito po yung medyo malalaki. Sa mga dried fish natin, ang dilis ay 600 pesos ang per kilo. Ang katambak ay 330 ang per kilo. Ang tuyo ay 230 ang per kilo. Wala pong ipinagbago, steady po ang price. Sa mga karne ho naman natin, ang baka na laman ay 320 ang per kilo. Ang ribs ay 220 at wala pong ipinagbago. Sa manok ko natin, ang presyo last week ay 180. Medyo bumaba ng 10 pesos, 170 sa ngayon. Ang native chicken ay steady lang po yan siya. Ay hindi, nagbaba din ito siya ng 20 pesos as of last week dahil 250 na lang po. Sa mga itlog ho naman natin per tray, XL ay 220 ang per kilo. Ang large ay 210 ang per kilo. Ang medium ay 190. Ang small ay 180. Pareho lang po. Hindi nagtaas at hindi rin po nagbaba. Sa mga gulay naman ho natin, ang kamatis sa ngayon ay 40 pesos ang per kilo compared to last week na 70 pesos. Talagang bumaba ng 30 pesos. Ang repolyo ay 60 pesos sa ngayon. As of last week ay 80 pesos. Then, ang talong naman ay 70 pesos. Medyo tumaas ito, 60 pesos last week. Samantala itong sibuyas, 120 sa ngayon. Last week ay 160, kaya malaki din ang itinaas po o ibinaba po nito. So steady lang po ang presyo ng ating pong luya is 120, ang bawang ay 120, itong ampalaya tumaas 130 ang per kilo sa ngayon. Ang pipino ho natin ay nasa 40 pesos ang per kilo. Ang okra po per bundle ay 10 pesos. Steady ang presyo nito, kasama na ang pechay, 10 pesos. Ang Chinese pechay po, ito po yung 60 pesos, 100 po last week. Ang carrots natin ay 80 pesos. Wala pong, hindi nagbaba, steady lang po ang presyo po nito. Sa mga prutas naman ho natin, mangga sa ngayon ay 100 pesos ang per kilo. Linman kasi ito, compared to last week na 90. Marami tayo nakikita ng mga native na mangga na per tumpok may 20 pesos, may 30 pesos. So mga ganyan. Depende po kung anong klase. Watermelon ho natin ay bumaba ng 5 dahil 35 last week, sa ngayon ay 30 pesos. Ang bayabas ay 35 pesos. Ang avocado naman ay 60 pesos, steady lang po ang presyo na yan. Ang pinya ay 40 pesos, medyo tumaas ng 5 pesos kasi 35 last week. Samantala, ang papaya ho natin ay 20 pesos sa ngayon, last week is 25. So, ang saging na lakatan ay 40 pesos. Sa ngayon, last week ay 45 pesos ang per kilo. Ang sweet corn ho natin ay steady ang price na 40. Ang singkamas ay 50 pesos ang per kilo. Yan po ang kabuuan ng ating pong price monitoring update. Para mo naman sa ating mga reminders, doon po sa mga may gagawing mga sektor para po sa next week, nagagawin ho natin. Ang high value ay magkakaroon po ng distribution
o power sprayer na kung saan sa regional office po isasagawa ho ito. At gayon din, alam ho natin na July 1 no, ay patuloy pa rin ang pamamahagi ng binhi ng palay mula po sa RCEP at kasama na rin po yung ating sa Alpas at specific po na magkakaroon ng RCEP seed distribution ang barangay Sulun ng Sultan Mastura sa July 11 na po ito. At ang July 2 no, ay ang kick-off ceremony and pre-construction meeting ng Engineering Division. So ito mga kaibigan ng mga ilang mga gawain at alam mo natin mga pagsasanay doon sa mga catch-up activities na nasa second semester na ho tayo. No, third quarter na po tayo ng ating pong taon, kaya paspas pa rin yung mga upcoming activities, catch-up activities na sinagawa po ng iba't ibang sector, ang agrarian, ang agriculture, and fisheries, and of course, at ang iba-iba pa no, na mga gawain po ng ating gender and development, yun doon sa halal, at mga iba pa nating mga sektor, dyan din po sa mga probinsya, at ito po yung nasasakupan ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, ang Special Geographical Area po. Kaya yung mga ginagawa ho natin dyan, patuloy ho natin para po sa kabutihan ng ating pong mga magsasaka para mapalaki ang kanilang ani at kita at syempre gaganda ang kanilang buhay kasama na po ang komunidad ho natin. At mga kaibigan, yan kebali ang kabuuan ng ating pong pagtatanghal mula pa po sa ating balitaan, sa ating pong mga kapaki-pakinabang na mga plugs, ang ating pong talakayan at ang ating pong mga presyo ng mga pangunahing bilihin ng ating mga agri and fishery products po dito po sa ating pong region. Kung kaya't sa ngalan po ng bumubuo ng team ng ICTS with Ma'am M and of course ang ating cameraman, ang ating co-pilot dyan sa technical side at doon po sa ating mga partner stations, maraming salamat po, patuloy lang ho ang suporta sa MAFAR na mapalaganap yung mga impormasyon na kailangan maparating kay Babo at sa kay Bapa para lalaki ang kanilang pong mga kita at ani. At yan po, sa ngalan po ni Minister Muhammad S. Yacoob, 10 ng kanyang mga directors, ang kanilang banner coordinators, na kung saan napakaganda po ang mga ginagawa ko natin ngayon. Ito po ang inyong abang lingkod, Hadja Diggs Rahman Abdullah, nagsasabing isang magandang araw po, Happy Sunday, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito.